Magandang araw Pilipinas, bayan kong liag. Eto may panibago tayong reaction video dito sa channel ng SMNI, DZAR 1026 News. Ang napakaganda ng nito ng segment na to ng SMNI na nakapanayam si Miss Malu Tikia tungkol dito sa sa kanyang opinion at reaction sa mga aksyon at gawa at mga kinikilos ng ating presidente. Na presidente pa ba talaga to? Presidente pa ba kumilos? Kasi parang talagang sobrang ang layo sa pagiging presidente ng ginagawa nito, na to the extent na talagang halos nakakahiya na tayo sa buong mundo, mga kababayan. Sobrang nakakahiya na. Hindi lang nung una, dito lang tayo sa Pilipinas, talagang parang yung internal lang ang problema. Ngayon, sobrang kitang-kita na tayo sa ibang bansa. Nakakaya. Nakita nyo yung inasal ni Bongbong dun sa APEC Summit at saka sa naganap na ASEAN Summit, 'di ba? Sobrang nakakahiya tayo doon. Na for sure pinag-uusapan tayo ng mga iba't ibang leaders na ngayon at ng mga iba't ibang bansa dahil sa mga nangyari. Lalong-lalo na yun dun sa shake hands issue. Pambihira. Sobrang ikinahihiya ako na meron tayong presidenteng ganito. Nakakalungkot, pero somehow meron akong magandang sasabihin sa bandang dulo ng video na to. Pero for the meantime, pakinggan natin tong sinabi ni Madam Tikia dito sa part na tinanong ni Sir Admar, no? Napakaganda ng sinabi ni Miss Malu Tikia na tumatak talaga habang pinapanood ko to. Kaya hindi ko na pigilang magbigay reaction dahil ang dami kong gustong sabihin. Sige, without further ado mga kababayan, tara umpisahan na po natin to. Let's go. Kumbaga, gaano po kadelikado na isang liderato po, ma'am? It's either hindi tumatanggap sa realidad or mabagal tumanggap sa realidad. Halimbawa, kagaya po dito sa ekonomiya natin. Minsan nang may taga-gobyerno nagsabi na nawalan na tayo, no? Yung Puro palusot. exchange natin dahil nga sa issue ng korupsyon, trilyong piso. Binawi ito, no? Fake news daw. Tapos may lumabas na naman itong dating BSP official, sinabi niya meron siyang mga sinasabi na 3 trillion pala na yung nawala sa atin. Tapos magdedepensa na naman itong taga palasyo na maganda. Tapos at the end, meron na naman tayong maririnig na tulungan natin si presidente na maiahon yung ating ekonomiya. So kumbaga parang either hindi tumatanggap sa realidad kung may mga puna or mabagal sila kagaya dito sa issue ng korupsyon. Matagal na nagbabanggit si former President Rodrigo Duterte, Vice President Sara Duterte, yung issue sa budget, yung issue doon sa sino yung nagkokontrol sa budget, after pa ng ilang taon or ilang buwan doon pa tatanggapin. Tapos yung ganun, ma'am, gaano kadelikado yung ganung klase ng liderato? Napakinggan nyo mga kababayan, di ba? Nakita nyo kung paano ang manner ng presidente natin, na umaayon siya hindi sa sarili niyang hindi sa sarili niyang will. Kikilos siya ayon sa reaksyon ng mga tao. Na kapag may ginawa siyang ganitong bagay, tapos palaging eto may palusot. Kapag medyo napaso sa ginawa niyang bagay na yun, tapos magpapapress con, magsasalita ng mga palusot, tapos ganyan, merong biglang babaguhin sa ginawang nilang desisyon, sa ginawa nilang move. Sobrang nakakahiya yung mga pinagagagawa at nakaka-disappoint, nakaka-frustrate na yung ine-expect mo na gagawin ng isang presidente hindi nagagawa na itong taong to. So, magtatagal ba tayo? Uunlad ba yung ating bansa sa isang parang, alam nyo yung parang ma'am, parang hindi siya organic, yung parang tinatabunan, artificial na pagtabon. Halimbawa, kahapon, meron na naman inilabas na
bumagal yung inflation, yung mga ganun. So, ang nakikita ng taong bayan, hindi na tumataas yung presyo, pero sa realidad, mataas pa rin yung presyo ng mga bilihin, Prof. Oo, pag tiningnan mo, Admar, talagang saan tayo pupulutin ito? Sa tingin ko, hindi tayo makaka-recover. Ah, ah, Kasi ang nawala yung tiwala tiwala ng mamumuhunan na tagalabas, tiwala ng mga negosyante dito. Nakita mo, hindi nag-expand ang business. Wala kang nakikitang, at pag hindi yan nag-expand, may impact yan sa trabaho. Pag nagkaroon ng problema sa trabaho, may impact yan sa sweldo. Chain reaction So, it has to be stop, and it has to be solved, and the only way really say enough is it, because the other option is really something that we do not want to happen. Kasi if that happens, at hindi maganda ang landing, kawawa ang bansa. Kawawa ang mga Pilipino. Babalik na naman tayo dun sa cycle ng boom and bust ng development sa ating bansa, na hindi na yan kakayanin ng Pilipinas, kasi yung ibang bansa bumibilis. Nakita mo ang Cambodia, nakita mo ang Vietnam. Saan tayo pupulutin? Sri Lanka? Nako. Pero ang Mahirap. ang may kasalanan, Grabe, no? Sobrang na tayo, na pag-iiwanan na tayo. Which is yun yung bagay na sinabi ko kanina, na nakaka-frustrate, na yung ine-expect mo na gagawin na isang pangulo, napakalayo sa ginagawa ng pangulo natin ngayon. Sobrang layo. It's really beyond expectation, putang. Sorry. Hindi ko na alam kung kung saan tayo susuling, kung anong dapat gawin, kasi since nasa kanila ngayon yung kapangyarihan, ginagawa nilang lahat para tsaka nagagawa talaga nilang ilusot yung mga katarantaduang kabulastugan. Pinagagagawa nila, nagagawa nilang ilusot. Kaya tingnan nyo yung nangyayari, no, diba? Itong flood control issue, ayon sa press con na ni Chupiping, tila baga mararap up na dahil, at ang madidiin lang ay si salde ko. yan pa rin ito, ma'am, mga Duterte. Ano daw? Cambodia, nakita mo ang Vietnam. Saan tayo pupulutin? Sri Lanka? Nako. Pero ang mahirap. Ang may kasalanan pa rin ito, ma'am, mga Duterte. Well, hindi na. No, diba? Tingnan nyo, lahat na lang ng bagay sinisisi sa Duterte. Tingnan mo, ang nangyayari ngayon. Ang sentro ng corruption andito sa Maynila. Yung flood control system dito sa Maynila, yung mga ghost project nandito sa Luzon. I mean, hindi lang dito sa Maynila, dito sa Luzon. Nandito lahat yung problema Pero ang nakikita mo, iimbestigahan yung Davao. Tragis na yan, bakit ganun? Yung Davao ang inaano nila, kinukulit-kulit nila yung Davao. Si Pulong, di ba, inilabas niya na yung yung libro kung saan nakalagay ang lahat ng mga proyekto niya. Nandun lahat. At hindi lang papel yun. Makikita talaga nila na ginawa yung lahat ng proyekto yun na nagkakahalaga ng 51 billion na ibinabato ni Sandro Marcos sa kanya, na bumalik sa mukha niya. Ang parati nilang default answer na dahil sa Duterte, Ginoo, ay nakatatlong taon na ho ang Marcos. Bakit ba parati ang bine-blame Duterte? Wag ho tayong tumingin sa noon. Ang problema ho natin ngayon. Tama. No? Kasi yung noon,
Natapos ang Duterte with the highest historical approval and trust Correct. rating. Tapos na po yun. Bakit ba parating binabalkan yon? Ha? Tingnan natin ngayon. Kasi ang problema natin yung ngayon, hindi yung noon. Opo, sa survey nyo po, bakit ma'am. mo ginaganon? Kasi politika. Sa survey nyo, SW's Pulse Asia, halos magkakapareho. Dismayado. Mas mataas pa rin si VP Sara Duterte. So, kumbaga, parang actually, last administration, lahat ng mga pumupuna, kumbaga, yung Pero itong Okta Research, nakita ko sa Facebook kahapon, yung Okta Research, mataas pa rin daw ang tiwala ng taong bayan kay Bongbong. San banda? Ay nako, Okta. Ewan ko kung totoo yun, nakita ko lang, napadaan lang sa newsfeed ko. Hindi ako sigurado kung totoo yun, nakalagay lang Okta Research. Ay nako po, inang. mga, alam niyo na, yung klase ng mga pagpuna, pagbanat sa kanya tungkol dun sa EJK, parang na-immune na yung mga tao, hindi naniniwala kasi mas more sila dun sa serbisyo na nararamdaman nila, nakita nila mga proyekto na yung sinabi, tsaka yung sinabi ng Pangulo, gagawin ko ito, nagawa niya, mataas yung grado. Ngayon, kabaliktaran na sa gitna ito ng mga pagbanat pa, kung anong klaseng paglilihis, pero parang hindi sila nagpapalit ng kanila pong strategiya o propaganda, ma'am, para mapabango yung kanilang pangalan. Oo nga naman no. Ang problema yung ngayon, bakit ang sisi palaging pabalik sa Duterte? Pero alam niyo mga kababayan, sa kabila ng lahat ng to, meron akong nakikitang isang dahil sa mga pangyayaring ito, at the back of my mind, merong excitement. Bakit? Dahil sa mga nangyayari, unti-unti nakikita na ng mga tao yung resulta ng sobra at talamak na korupsyon. Dahil doon ang tao unti-unti nagigising sila. Excited ako kasi baka dahil doon tuluyang magalit ang sambayanan dito sa liderato at magtulong-tulong na sila or magtulong-tulong na para manawagan na mag-resign na tong si Bongbong Marcos, which is yun na lang talaga ang paraan para maisalba itong Pilipinas. At kayo naman na mga diyan na mga nananawagan diyan na kapag nag-resign itong si Bongbong hindi si Sara Duterte ang papalit. Magsitigil kayo. Yung sinasabi nyo, yung iba diyan special election, sorry Alan Peter Cayetano, kokontrahin kita dito sa part na to. Special election, tapos bawal tumakbo yung sila lahat ng ngayon nakaupo, bawal. Ito si Chavit Singson, sabi niya magre-resign lahat sila, tapos ang maghahalal muna ng temporary president diyan sa Supreme Court. Napakalaking yun. Para sa akin ito, nanginginig ako sa ang laman ko sa mga pinagsasasabi nito mga to Kasi alam nyo guys, yung nangyayari ngayon sa pag-uusig kay Sara Duterte, it's actually a good sign. Bakit? Good sign ito dahil kaya siya inuusig, kaya ginagawa lahat yun sa kanya dahil alam nila na si Sara Duterte lang ang makakapigil sa lahat ng mga katiwalian na nangyayari ngayon. Kaya lahat sila pinagtutulong-tulungan nila si Sara Duterte. Ngayon sasabihin nyo na hindi si Sara Duterte ang uupo in case na mag-resign si Bongbong Marcos. This is finally the thing that we have been waiting for, mga kababayan. Na magkaroon tayo ng isang leader ulit na kagaya ni former President Rodrigo Duterte or mas higit pa doon. At sa ngayon, sa panahon ngayon, wala
ni isa sa kanila na nakikita ko na qualified as being a president na kasing galing ni former President Rodrigo Duterte. Si Inday Sara lang yun, mga kababayan. Si Inday Sara lang yun. Kaya sana, kung meron pa man dyan na mananawagan na Marcos resign pero hindi si VP Sara ang uupo, magsitigil na kayo. Kasi hindi rin, sa tingin ko, hindi yun ang magiging magandang solusyon. Hindi matatapos ang korupsyon hanggat hindi si Sara Duterte ang uupo dyan. Tandaan nyo yan, mga kababayan. Dahil si Sara Duterte lang ang pinagtutulong-tulungan ng mga siraulong, mga tarantado, mga buhayang ito. Dahil alam nila kapag si Sara Duterte ang nakaupo, tapos lahat sila. Hanggang dyan, mga kababayan, maraming salamat. Mahalin natin ang Pilipinas kahit nahihirapan na tayo lahat. Peace out.